Good morning mga ka-okay, isang maulan ngunit mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salubungin natin ang umagang ito ng isang mainit na pagbati. Muli isang magandang umaga. Welcome po sa ating programa para ipaabot sa ating mga kababayang Olongapeño ang mga balita sa pamamagitan ng programang Pinalakas Online. Hatid sa inyo ng Subic Broadcasting Corporation at ng 97.5 DWOK FM, ito ang radyo ko. Ang kapartner natin sa paghahatid ng mga mahalagang kaganapan at impormasyon dito sa loob ng ating lungsod. Ako po si Patrolwoman Angel A. Casalan, ang Assistant CAD PNCO ng Police Station 6. At ako naman po si Police Master Sergeant Rosalyn B. Ferrer, ang Public Information PNCO ng Olongapo City Police Office, at ito ang Balitang Pulis Gapo. Today is September 4, 2025, araw ng Huwebes, at nasa unang linggo na po tayo ng buwan ng Setyembre. Kami ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinagawa ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. At sa pagsasakatuparan ng mga hakbang at gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño, hangad po namin ang inyong kaligtasan mga ka-okay. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Sa ilalim ng pamumuno ng aming bagong Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartates Jr., ang magandang ugnayan sa ating komunidad kasama ng Police Regional Office 3 sa pamumuno ng aming Regional Director, Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. at ng Olongapo City Police Office sa aktibong pamumuno ni Police Colonel Richie R. Claraval. Kaagibat ang ating mga partner agencies, mga stakeholders at mga media partners upang maabot ang ating mga kababayan. At sa ating pagpapatuloy mga ka-okay, ang datos ng ating Weekly Accomplishment Report mula August 25 hanggang August 31, 2025 ng ating previous week. Sa kabuuan, mayroong 14 total arrested ang Olongapo City Police Office sa pangunguna ni Police Colonel Claraval mula sa Manhunt Charlie and Anti-Illegal Drug Operations. At sa campaign against illegal drugs, ang Olongapo City Police Office ay nakapagtala ng 7 drug personalities arrested mula sa matagumpay na isinagawang 6 na anti-illegal drug operations. Kung saan nakapagkumpiska tayo ng 25.13 gramo ng shabu na may kabuuang standard drug price na 170,911 pesos and 40 centavos. Kaugnay dito sa pamamagitan ng masusing buy-bust operation na isinagawa ng mga operatiba ng Police Station 1 SPDEU, matagumpay ng sakote ang isang individual na sasangkot sa bentahan ng ipinagbabawal na gamot sa Olongapo City. Naganap ang operasyon madaling araw ng Agosto 26, 2025 sa kahabaan ng Apable Street, Barangay East Bahak-Bahak, Olongapo City. Nasamsam sa mga sospek ang 3 pirasong sachet na naglalaman ng shabu na may kabuuang timbang na 1.15 gramo at may halagang 7,820 pesos batay sa standard drug price. Na-recover din ang mga ginamit na 200 peso bill bilang buy-bust money. 2 individual naman na kabilang sa street-level individuals ang naaresto sa kinasang buy-bust operation ng City Police Drug Enforcement Unit or CPDEU bilang lead unit, katuwang ang Station Drug Enforcement Unit ng Police Station 5, dakong 1:30 ng Agosto 27, 2025 sa kahabaan ng Alagao Street malapit sa Otero Avenue, Barangay Mabayuan, Olongapo City. At nakumpiska mula sa suspect ang 6 na piraso ng heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuuang bigat na 22.66 grams. May katumbas na halagang 154,054 pesos ayon sa standard drug price at isang 500 pesos na ginamit bilang buy-bust money. Ang mga naarestong individual at nakumpiskang ebidensya ay dinala sa CPDEU office para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Samantala, para naman sa ating accomplishments on wanted person, 7 wanted person naman ang matagumpay ng aresto ng Olongapo City Police Office mula sa magkakahiwalay na ikinasang manhunt operation sa buong lungsod ng Olongapo.
Naarestong individual sa bisa ng warrant of arrest para sa iba't ibang kaso kasama ang 2 most wanted person timbog ng pulis Gapo. Patuloy ang maigting na kampanya ng Olongapo City Police Office laban sa kriminalidad matapos maaresto ang 2 most wanted person sa magkakahiwalay na Manhunt Charlie operations noong Agosto 27, 2025. Ayon sa ulat, ang unang operasyon ay isinagawa ng tracker team ng Police Station 1 kasama ang Olongapo City Mobile Force Company at may suporta mula sa City Intelligence Unit. Matagumpay nilang naipatupad ang warrant of arrest laban sa isang most wanted person sa barangay West Bahak, Olongapo City kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samantala sa isang hiwalay na Manhunt Charlie operation, naaresto naman ng tracker team ng Police Station 5 ang isa pang most wanted person sa kabaan ng Marikit Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City. Ang suspect ay naharap sa kasong acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 336 ng Revised Penal Code kaugnay sa Section 5B ng Republic Act 7610 o Special Protection of Child Against Exploitation and Discrimination Act na may nakatakdang piyansang 200,000 pesos. Matagumpay naman na naaresto ng tracker team ng Police Station 4 Olongapo City Police Office ang isang wanted person sa bisa ng warrant of arrest sa kasong robbery. Naganap ang pag-aresto umaga ng August 26, 2025 sa Rizal Street, Boroctos, Barangay New Cabalan, Olongapo City. Ang warrant of arrest ay inisyu ni Honorable Homer J. Dumlao Ragunhan, Presiding Judge ng Regional Trial Court 1st Judicial Region, Branch 24, Cabugao, Ilocos Sur, noong August 15, 2025. At nakasaad dito ang rekomendang piyansa na 72,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. At sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng Police Station 4 ang naarestong individual at nakatakdang ipresinta sa kaukulang hukuman. Naaresto naman ng tracker team ng Police Station 1 bilang lead unit, katuwang ang Olongapo City Mobile Force Company ang serbisyo ng isang ang warrant of arrest laban sa isang wanted person. Naganap ang operasyon dakong 6:30 PM ng Agosto 2025 sa loob ng City District Jail, Barangay Barreto, Olongapo City. Ang warrant of arrest ay inilabas ni Honorable Marjorie Bituin Panaligan, Presiding Judge ng Municipal Trial Court in Cities, 3rd Judicial Region, Branch 2, Olongapo City, noong Mayo 28, 2025, kaugnay ng kasong simple resistance and disobedience to an agent of authority or person in authority na may nakatakdang piyansang 3,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Sa kasalukuyan na nanatiling nakapiit ang nasabing individual sa City District Jail, Barangay Barreto, Olongapo City. Ang pagkakaaresto ng mga wanted na ito ay patunay na nananaig ang batas, patuloy na magsisikap ang inyong kapulisan upang maihatid ang hustisya at panatili ang kapayapaan at kaayusan sa ating lungsod. Mga ka-okay, kayo ay manatili lamang nakatutok sapagkat kami po ay magbabalik pagkatapos lamang ng ilang paalala at wag po kayong aalis at manatiling makinig sa 97.5 DWOK. Ito ang radyo ko. Balita Miss Gapo. Muli pong nagbabalik ang 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. At para naman sa ating karagdagang balita, entrapment operation sa Olongapo City matagumpay na naisagawa. Dakong alas 5 ng hapon ng August 26 taong kasalukuyan ay matagumpay na naisagawa ng Olongapo City Cyber Response Team RACO 3 bilang lead unit katuwang ang Police Station 3 Olongapo City Police Office ang isang entrapment operation sa Barangay New Asinan, Olongapo City. At ang operasyon ay nagresulta sa pagkakaaresto ng isang individual dahil sa paglabag sa Section 33 ng Republic Act 9484 or Philippine Dental Act of 2007. Na may kaugnayan sa Section 6 ng Republic Act 10175 or Cybercrime Prevention Act of 2012. Nakumpiska sa operasyon ng iba't ibang gamit na may kaugnayan sa illegal na dental practice kabilang ang isang Infinix Note 10 Pro kulay asul, isang set ng curing light,
isang set ng orthobonding adhesive, mga dental tools, mga orthodontic brackets, assorted dental supplies, at isang UMID ID. Ang naarestong individual ay pinaalam sa kanya ang kanyang mga karapatan sa wikang nauunawaan niya at dinala sa Police Station 3 Olongapo City Police Office para sa wastong dokumentasyon at pansamantalang kustodiya habang nakabinbin ang pagsasagawa ng inquest proceedings. Dating rebelde voluntaryong sumuko sa Olongapo City. Isang dating kasapi ng New People's Army o NPA ang voluntaryong sumuko sa Olongapo City Mobile Force Company dahong alas 2 ng hapon noong Agosto 27 taong kasalukuyan sa Camp Lieutenant Gen Manuel F. Caban, Olongapo City. Ang pagsuko ay pinangunahan ng pinagsamang operatiba mula sa iba't ibang unit ng pulisya at militar. Kasabay ng kanya-kanyang pagsuko, isinuko rin ng dating rebelde ang isang improvised shotgun, walang tatak at serial number, isang 4mm M203 high explosive. Bilang bahagi ng programa ng gobyerno para sa pagbabalik loob, nabigyan siya ng paunang tulong, pinansyal at grocery items. Matapos ang dokumentasyon at panayam, siya ay pinauwi na sa kanyang mga pamilya. Patuloy na hinihikayat ng Olongapo City Police Office at Olongapo City Mobile Force Company ang iba pang mga kasapi ng armadong grupo na magbalik loob sa pamahalaan upang makapamuhay ng mapayapa at makapiling muli ang kanilang mga mahal sa buhay. At yan po ang ilan sa mga operational accomplishment at balita sa pakikipagtulungan ng ating mga barangay sa pamahalang lungsod ng Olongapo at pati na rin ang tulong mula sa ating mga BIN or Barangay Information Network. Ipinapaabot ng aming City Director ang taus-puso nitong pasasalamat sa lahat ng ating mga partner agencies, barangay at pati na rin sa ating mga kababayan sa karating lugar dahil sa tulong at suporta na natatanggap ng Olongapo City Police Office sa ilalim ng kanyang pamumuno. Noong August 28, 2025 ay nagsagawa ng The War on Truth Consultative Forum ng Police Regional Office 3 o PRO3 sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Ponce Rogelio E. Peñones Jr., Regional Director. Ang nasabing aktibidad ay ginanap sa Patrol Hall Multipurpose Building Captain Julian Olivas, lungsod ng San Fernando, Pampanga, na dinaluhan ni na Police Major Paragas, Police Lieutenant Sadaba at Police Master Sergeant Perer bilang kinatawan mula sa Olongapo City Police Office. Layunin ng forum na palakasin ang pakikipag-ugnayan at pagbabahagian ng kaalaman upang epektibong matugunan ang mga isyu at maling impormasyon na nakakaapekto sa kapayapaan at kaayusan ng buong rehiyon. Sa ating pong pagpapatuloy, nais nating bigyang pansin ang bagong yugto sa pamumuno ng ating pambansang polisiya. Noong August 26 ay formal nang nanumpa ang bagong chief ng Philippine National Police na si Police Lieutenant General Jose Melancio Corpus Nartates Jr. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, inaasahan na mas pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad, mas pinaigting na laban kontra illegal na droga at higit pang pagpapatibay ng tiwala ng taong bayan sa kapulisan. At sa ating former Chief PNP, Police General Nicolas De Los de Torre, III, maraming salamat po sir sa inyong serbisyo. Mainit na tinanggap ng Olongapo City Police Office sa pamumuno ni City Director Police Colonel Richard R. Claraval ang National Police Commission or NAPOLCOM Inspection and Assessment Team na pinuunahan ni Director Evangeline R. Almirante bilang bahagi ng regular na pagsusuri sa mga unit ng PNP sa buong bansa noong August 28, 2025. At layunin ng aktibidad na matiyak na ang OCPO ay nananatiling nakaayon sa pamantayan, polisiya at mga pangunahing adikain ng pamahalaan upang makapaghatid ng epektibong pagpapatupad ng batas at dekalidad na serbisyo publiko para sa komunidad. Sa pagpapatuloy, dumako naman tayo sa pagbibigay ng mga safety tips para sa ating mga ka-okay na talaga namang kapaki-pakinabang. Mga paalala laban sa sexual abuse. Una, turuan ang mga bata ng tamang kaalaman sa katawan. Ipaliwanag sa mga bata ang konsepto ng private parts. Ang mga bahagi ng katawan na hindi dapat hinahawakan ng iba. Gamitin ang tamang pangalan ng bahagi ng katawan para malinaw ang pag-unawa.
At partner, related nga dito sa pangalawa natin ay ang ituro ang safe at unsafe touch. Kasi po yung mga kabataan naman natin, hindi naman talaga nila alam kung saan ba dyan yung dapat ba talagang hawakan ng ibang tao, pamilya man o hindi. Kaya naman yung mga WCPD natin at mga PCRP-NCOs ay patuloy pong pumupunta sa ating komunidad at sa iba't ibang paaralan upang turuan ng ating mga kabataan patungkol sa safe and unsafe touch. Ayan, another, makinig at maniwala sa bata o ang mga biktima. Kapag may nagsabi ng karanasan tungkol sa pang-aabuso, huwag baliwalain. Makinig ng maayos, huwag husgahan at agad na ipagbigay alam sa mga otoridad. So dito partner, pinapaalalahanan natin ang ating mga magulang na wag po natin gawing panakot ang mga pulis sa inyong mga anak kapag sila po ay makulit na o nagwawala kung saan. Sapagkat po syempre po yung tiwala nila sa amin ay mawawala. Ngayon po pag may nangyari o may kailangan silang i-report, hindi na po nila sasabihin yun lalo pag nakakakita sila ng uniformado kasi po ang nangingibabaw na po ay yung takot nila. So muli po, sa lahat po ng ating tagapakinig, huwag niyo pong ipanakot ang mga kapulisan sa inyong mga anak. Pang-apat, bantayan ang online activities ng kabataan. Sa panahon ngayon, dumarami ang kaso ng sexual abuse, exploitation. Siguraduhing alam ng mga bata ang panganib sa internet, lalo na sa pakikipag-chat sa mga hindi kilala at pagpapadala ng larawan. At ang susunod po ay i-report agad ang anumang kaso ng pang-aabuso. Huwag matakot magsumbong, maaari kayong tumawag sa Women and Children Protection Desk ng inyong lokal na himpilan ng pulisya o sa hotline na 1343 para sa mga kaso ng child abuse at maaari din sa 911 para sa mas mabilis na aksyon. Siyempre, kailangan alam din natin ang ating mga karapatan. Ang bawat isa, babae, lalaki, bata man o matanda, ay may karapatang maging ligtas at respetado. Hindi mo kasalanan kung ikaw ay biktima. Labanan natin ang kultura ng pananahimik. Pang-pito, huwag ipagkatiwala sa ibang tao ang inyong mga anak. At sa may mga anak na teenagers, mainam na lagi makapag-communicate sa kanila upang masubaybayan ang kanilang paglaki na mas nangangailangan ng gaway at paglakbay sa buhay, teenager o adolescent stage na kung saan malaki ang ginagampanan ng mga kaibigan at impluwensya ng barkada. Muli po tayo magbabalik maya-maya lamang. Manatili po nakatutok dito lamang sa 97.5 DWOK. Ito ang radyo ko. Balita Lisa po. Muli po tayo nagbabalik dito lamang yan sa 97.5 DWOK. Ito ang radyo ko. At ito pa ang ilang mga safety tips. Paano makakaiwas ang mga kabataan sa pagsali sa mga gang? Una, palakasin ang ugnayan ng pamilya. Bigyan ng sapat na oras ang inyong mga anak. Ugaliing makipag-usap at kumustahin sila araw-araw. Maging bukas at na tagapakinig upang hindi sila maghanap ng atensyon sa mga maling barkada. Pangalawa, hikayati ng pag-aaral at magandang gawi. Bantayan ang kanilang performance sa eskwela. Suportahan ang kanilang mga pangarap at interes gaya ng sports, arts at iba pang extracurricular activities. Yes, partner, kaya natin tinatalakay ang safety tips na ito dahil dito sa Olonga po ay medyo tumataas po yung kaso natin ng mga kabataan na napapasama sa fraternity o gang na yan. Kaya nung nakaraan nga po ay may kaso tayo na na-file sa Station 2 dahil may mga kabataan pong nagreklamo na meron silang mga paso ng sigarilyo at mga pasa dahil po sa pagsali nila sa gang. So sa ating mga magulang, sana po tayo ay nakikinig ngayon at maisa puso natin yung mga safety tips na naibibigay natin. Kasi gaano po ba tayo kasigurado na yung mga anak natin ay hindi po kasali sa mga gang na ito. So sa aming pagpapatuloy po, piliin ang tamang kaibigan, kilalanin ang kanilang mga barkada at pamilya ng mga ito. Turuan silang huwag madaling sumama sa mga hindi nila lubusang kakilala. Dapat din para sa ating mga magulang, sa ating mga tagapakinig, turuan silang tumanggi. Bigyan ng tamang kaalaman kung paano magsabi ng hindi sa alok na sumama sa mga gang o gumawa ng mga masasamang gawain. Ituro ang kahalagahan ng tamang pagpapasya at pagkakaroon ng sariling paninindigan.
Bantayan ang paggamit ng social media. Maging maingat sa mga online groups na maaaring mag-anyaya sa kabataan. Ipaalala ang tamang paggamit ng internet at sa mga panganib ng maling impluensya online. Yes, partner, dapat lagi po nating monitored ang online activities ng ating mga anak. Alam po malaking bagay kasi talaga itong social media, itong online natin. Pero nasa responsableng paggamit po bilang mga magulang, dapat po natin silang I-guide pa rin natin sila. Yes, yung paggabay natin sa kanila ay dapat 24/7 po. Susunod po, ilayo sa bisyo at maling gawain ang ating mga anak. Ipaliwanag ang masamang epekto ng droga, alak at karahasan at hikayatin silang maging aktibo sa sports, musika or community activities. Ayan, kagaya nga ma'am ng ating mga naikot na ilang mga school dito sa Olongapo, ang ating mga teachers na talagang inabisuhan din ng ating mga kapulisan na i-remind din ng ating mga kabataan, lalo na yung mga high school dyan, kasi nai-impluwensyahan na sila, nakakikita nila sa ibang mga kuya ate nila na parang okay lang naman na gumamit ng mga e-cigarette, mga vape, mga ganyan. Siyempre, nire-remind natin ang mga kabataan, hindi lahat na nakikita nila, dapat gayahin nila. Diba? Yes, partner, tama ka dyan, no? Ayan, dagdag na tips, makipag-ugnayan sa mga komunidad at mga pulisiya. Makilahok sa mga programang pangkabataan ng barangay at kapulisan. I-report agad kung may mga napapansing recruitment o gang-related activities sa inyong lugar. Ayan, meron tayong mga dyan. Sa ating mga kabataan, meron po tayong, sa aming mga kapulisan, meron po kayong mga pwedeng salihan ang KKDAT, ang Kabataan Kontra Droga at Terorismo. May mga activities din po silang mga ginagawa dito, kagaya nakakasama namin ang mga magko-community outreach. Ayan, mag-tree planting, makisali sa mga activities sa barangay. Maraming pwedeng gawin para makaiwas tayo sa mga maling gawain. Para sa mga magulang, ang pinakamahalagang yaman natin ay ating mga anak. Sa kabila ng hirap ng buhay at abala sa trabaho, tandaan nating higit na kailangan nila ang ating presensya at gabay. Ang simpleng pakikinig, pakikipag-usap at pag-aruga ay sapat na upang maramdaman nilang mahalaga sila at hindi na kailangang humanap ng maling pagkakailanlan sa lansangan. Sa ating mga magulang na tagapakinig, kayo po ay lagi namin pinapaalalahanan na kahit po gaano kayo kabisi, lagi po nating isisingit ang oras para sa ating mga anak. So kung may payo po tayo para sa mga magulang, narito naman po ang aming payo sa ating mga kabataan. Hindi ka nagiging matatag sa pagsali sa gang. Mas nagiging malakas ka kapag natututo kang tumanggi sa tukso at maling impluwensya. Huwag mong hayaang sirain ng maling barkada ang iyong mga pangarap. Lagi mong alalahanin, may pamilya at komunidad na nagmamahal sa iyo at naniniwala sa iyong kakayahan. Ang paglaki ng isang bata ay hindi lamang responsibilidad ng pamilya, kundi ng buong pamamayanan. Sama-sama tayong magtulungan upang bigyan sila ng ligtas na kapaligiran, tamang paggabay at pag-asang makamit ang mas maliwanag na bukas. Sa panahon ngayon, ang pagiging alerto at maingat ay isang anyo ng pagmamahal sa sarili at pamilya. Iwasan ang maging biktima, maging matalino, maging mapagmantyag. At mga ka-okay, anumang emergency, laging tandaan ang tatlong numero, dial 911 at press 1 for police assistance, press 2 for fire assistance, and press 3 for medical assistance. At dyan nga po sa 911 natin ay meron na po tayong mga success stories na talaga namang sa loob lamang ng 5 minuto ay nakapagresponde ang ating mga pulis batay po ngayong linggo na to from August 28 to September 3 ay meron po tayong naitalang 3 success stories sa mga tawag dyan sa 911 na yan na talagang narespondehan ng ating mga pulis. At yung isa nga po dyan ay nakasuhan pa, yung sa kasong pananaga dyan po sa May Kalaklan. At yan po ang ating mga safety tips for today na may meron tayong napulot na aral at mag-iingat po tayong lahat mga ka-okay. Para naman sa ating mga updated activities at accomplishment ng Police Gapo, paki-follow and like ang aming FB account Olongapo City Police Office.
Please follow also our Facebook page, Pulis Gapo Disiplinado. Also, we do have our YouTube channel at Olongapo City Police Office. At nais din po namin i-promote ang programang Sumbong Nyo, Aksyon Agad, Lunes hanggang Biyernes alas 12:30 hanggang 1:30 ng tanghali. Ganon din ang Police News Network Facebook page. At yan po ang ating hatid na mga balita at impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming pong salamat sa oras ng inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Laging tatandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong Pulis Gapo, Patrolwoman Angel A. Casalan. At ako naman po ang Community Affairs Section PNCO ng Olongapo City Mobile Force Company, Police Corporal Angelica Pineda. Muli po ang pamunuan ng Olongapo City Police Office ang ngalan ng aming City Director Police Colonel Richie Rodriguez Claraval. Kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at sa himpilan ng 97.5 DWOK FM. Sa aming station manager, Ma'am Amela Jane Gordon, kasama sina DJ Claire, DJ Miko, Sir Andrew at Sir Mel. Thank you for giving us a valuable opportunity to amplify our Police Gapo accomplishment reports and activities. At syempre sa ating mga viewers and listeners na walang sawang pagsuporta sa amin upang maitaguyod ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ng ating mga kababayan dito sa aming pinakamamahal na lungsod, dito po sa lungsod ng Olongapo. At ako po si Police Master Sergeant Rosalyn V. Ferrer at magsama-sama po tayo muli sa susunod na linggo upang makinig ng ating programa tuwing Huwebes ng umaga. Dito lamang yan sa Balitang Pulis Gapo.